Sa isang mundong puno ng ingay, may isang lugar na tahimik, isang silid walang bintana, isang upuan, isang mesa, at sa mesa, isang lumang kopya ng Bible. Isa-isa may dumarating. Hindi sila magkakakilala, pero iisa ang dala nila. Tanong, dumating ang unang tao, siya ay tahimik, mabagal ang lakad, pagod ang mata. Umupo siya at bumulong. Pagod na ako, pero wala namang nangyayari sa buhay ko. Binuksan niya ang Biblia at nabasa niya, "Why are you cast down, O my soul?" Psalm 42:11. Habang binabasa niya, napagtanto niya, hindi siya ang unang taong nakaramdam nito. Si David, isang hari, isang mandirigma, ay nakaramdam din ng lungkot at pagkabigo. Depression isn't always a sign of weak faith. Minsan ito ay bahagi ng pagiging tao, pero ang pagkakaiba, hindi ka iniwan ng Diyos sa loob nito. The Lord is close to the brokenhearted. Hindi agad nawawala ang dilim, pero may presensya sa gitna nito. Hindi ka nag-iisa kahit pakiramdam mo, ikaw lang. Dumating ang pangalawang tao. Galit siya. May sugat na hindi nakikita. Paano ako magpapatawad kung sila ang nanakit? Binuksan niya ang Biblia. Naalala niya si Jesus Christ. Sa gitna ng sakit, pagtataksil at paghihirap, sinabi niya, "Father, forgive them." Ang forgiveness ay hindi pag-absuelto sa mali. Ito ay pagpapalaya sa sarili mo mula sa bigat ng galit. Be kind and compassionate, forgiving each other. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagbalik ng sakit, kundi sa pagpili ng kapayapaan. Dumating ang pangatlong tao, tahimik din siya, pero iba ang bigat. Matagal na akong nagdarasal, pero wala pa ring sagot. Binuksan niya ang Biblia at nabasa niya ang kwento ni Job, isang taong nawalan ng lahat. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Ito ay proseso. Be still before the Lord and wait patiently. Minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi yes o no, kundi wait habang binabago kita. Dumating ang huling tao, nalilito. Ano ba talaga ang purpose ko? Binuksan niya ang Biblia at nabasa, "For I know the plans I have for you." Jeremiah 29:11. Ang purpose mo, hindi mo kailangang habulin. Ito ay unti-unting ibinubunyag habang naglalakad ka sa Diyos. Hindi mo kailangang makita ang buong plano, kailangan mo lang magtiwala sa susunod na hakbang. Sa loob ng tahimik na silid, nahanap nila ang sagot. Ang Biblia ang liwanag sa ating paglalakbay. Nag-alisan na silang lahat, tahimik ulit ang silid. Pero may naiwan ang Biblia nakabukas, at sa pahina nito isang paalala. "Come to me, all who are weary." Matthew 11:28. At marahil, ikaw na ang susunod na papasok sa silid. Bit-bit ang sarili mong tanong. Ikaw naman kapatid, anong tanong mo sa Diyos ngayon? Anong pinagdadaanan mo? Comment below at baka ang susunod na kwento ay tungkol na sayo.